Naimbag nga daw yung amin na po, pada nga Ilocano dita. Sa mga hindi nakakaintindi ng Ilocano, siyempre magtatagalog tayo. Okay? Anyway, iba-iba ang mga pagkatao natin. Dito muna tayo sa babae. Ang mga babae ay iba-iba ang gusto. Ganon din siguro ang lalaki. Iba-iba ang kagustuhan natin sa pagsasama natin bilang isang mag-asawa. Ang mga babae, kung ibibigay mo sa kanya ang tamang pagmamahal, palagay ko kontento na yan. Hindi yan maghahanap. Pero isang kasabihan, ito yung i-share ko sa inyo ha. Ang babae ay hindi maghahanap kung wala siyang hinahanap. Natural, hahanapin mo ang isang bagay na hindi mo nakikita. Payag po ba kayo? Okay. Hindi magre-require ang isang babae ng isang bagay na nasa kanya na. Kaya nga niya ito hinahanap dahil hindi niya makita, hindi niya maramdaman. Isa dyan, ang pagmamahal ng isang asawa. Hindi porke na ibibigay mo yung sahod mo, umuwi ka, binibigay mo ang sahod mo, ay sapat na yon sa isang asawang babae. Yan din ang gusto kong sabihin na all-in-one yan eh. All-in-one package yan. Hindi lang naman pera ang gusto ng babae eh. Sa panahon ngayon, or noon pa man, ipakita mo, iparamdam mo ang pagmamahal mo sa isang babae, sa asawa mo. Dahil pinili mo siya na maging katuwang mo sa buhay, so therefore magkatuwang kayo dapat. Hindi yung tinataguan mo siya ng pera mo, hindi mo na siya pinapansin. Maraming ganyan eh, na sapat na yung pansinin mo o hindi, parang sa kanila ay okay na yon. Ni hindi man lang kino-consider yung feelings ng isang asawa. Lalo na kung yung asawa mo ay laging naiiwan sa bahay. Bigyan mo naman siya ng karapatan na ngumiti at bigyan mo siya ng kanyang kaligayahan. Maraming bagay yan eh. Maraming katuturan na sinasabi kong maging kaligayahan niya. Sa mga simpleng babae, ay yung sapat na siguro yung ipakita mo na o iparamdam mo yung pagmamahal mo sa kanya. Alam niyo, ang pag-aasawa naman eh, ang pagsasama, hindi naman, it's not all about money. It is giving your love, your care. Yun ang alam ko na isa na nagpapaligaya sa ating mga babae. Yung bigyan mo siya ng importansya, hindi yung puro na lang pag tataka or assuming na she's not good or not deliberately saying na she's not good, pero in your actions, in your words, pinaparamdam mo sa kanya na hindi siya karapat-dapat. Napakasaklap na ganun ang magiging trato ng mga ibang asawa. Pero sana maramdaman din nila yung pangangailangan ng isang, halimbawa, babae. Yung pangangailangan. Dahil yung, halimbawa, yung babae, alam naman niya or alam mo na binibigay mo naman yung best mo. Okay. Nobody's perfect, ha, mga kaibigan? But what I'm saying is, kung pinapakitaan ka naman ng pag-aasikaso, ipakita mo rin naman na may halaga siya. Mahirap din kasi sa isang babae na yung iniitsapwera mo na lang, na you're there when you're there, I'll say hello to you when I say hello. It's your own choice lang eh. Napaka-importante ng mga sarili natin, mga kaibigan. Pero, i-treat din ninyo yung mga kasama ninyo ng may importansya. Hindi lang yung sarili mo
ang iniisip mo. Hindi lang yung sarili mo ang iniintindi mo. Hindi lang yung sarili mo ang pwedeng masaktan. Yung kasama mo, yung kaharap mo, may damdamin din yan. Kagaya ng uulitin ko, ang tao ay hindi maghahanap ng hindi naghahanap kung yung hinahanap niya ay andiyan na sa harapan niya. Pero syempre, kung wala, natural lang hahanapin niya. So don't even question that, na naghahanap ka. Bakit nga ba? Bakit nga ba tayo naghahanap? Dahil alam natin na kailangan natin. Hindi na sana dapat paulit-ulit, because if you are a truly provider of your family, hindi mo na kailangan pang tanungin or yung dukdukin kung saan napunta or ano-ano yan. Hindi naman yata yun parang sinasabi mong, hey, where's my money? Saan mo dinala? When you know na wala namang bisyo yung sinasabihan mo. Okay? Masakit lang sa damdamin, mga kaibigan, yung mga tao na tinatrato ng ganyan na parang wala silang tiwala. Hindi naman masama yung mga ganyang tao, kundi kailangan lang naman i-break sa kanila, isipin nila na yung taong sinasabihan nila ay may damdamin din. Hindi naman maghahanap yan kung andiyan na. Ano yun? Excessive, impulsive na gastador? Na kuha nang kuha? Hindi ganun eh. I mean, mga babae dyan na nakikinig sa akin ngayon, hindi ba lahat ng pangangailangan dito sa bahay ay makikita natin? Alam natin sa ating puso at saka sa ating isip na alam natin kung ano ang pangangailangan sa loob ng bahay. Okay? 1/4 na lang, isang example. May 1/4 pang natitira sa container mo na laman ng asin. But you, as a woman, you go out there in the grocery, iisipin mo, para matapos na, bibilhin ko na. Okay? That's not excessive. This is something that we need daily. This is something that we have to have in the household. So, ano ang sayang doon? Okay, maski gumastos ka pa, na meron ka pa dyan natitira, pero bumili ka na naman. Hindi naman masasayang yun, hindi yun mapapanis, di ba? Kaya, konting unawa, konting isip naman, na hindi lahat ng hinihingi ay para sa sarili. Hindi ito sa parcel, hindi ito sa in-order mo kung anong pang personal mo. Maraming bagay ang minsan hindi na lalaman ng mga kasama natin na essential. Okay? Essential sa ating tahanan. Magamit sa kusina, yung nasirang ganito, yung sabong panlaba, those are all money. It all goes there. Okay? Kaya hindi naman siguro maganda na you have to say something na makakasakit damdamin. Huwag naman ganun. May isip din naman kami. May isip naman ang mga babae na kung ano ang importante ay yun ang bayaran. Pero pag kinulang natural, kung alam mo na meron siyang extra, magtanong ka. At yun ang kadalasan na ginagawa ng karamihan na they ask for extra, they ask for relief sa kanilang mga kasama sa buhay. Para sa ganun, hindi magkabulilyaso yung mga bayarin. Okay? That's an honest opinion right there. Tsaka lang naman mag-aasiguro yung tao kung talagang said na yung kanyang pondo. Okay? Yun lang ang gusto kong ipaalam sa mga karamihan na be understanding to your partners. Do not just deliberately say something makakasakit sa damdamin nila, na makakababa ng kanilang self-esteem, na ikaiiyak nila, ikasasama ng kanilang isip, na sana hindi hahantong sa hindi maganda ang mga dumadapo na salita or
nadaranas nating mga salita sa mga kasama natin. So, yun din, ang lahat ay napag-uusapan, pero it has come to a point na it has to stop. Masakit din kasi. Marami akong mga kaibigan dyan na nagsasabi sa akin na this is what their partners do to them, ganyan, pero ang pag-resolve ng mga problemang yan ay minsan napakahirap dahil we're talking about damdamin eh. It is the feelings, it is the mind, it is the mentality ang nasasaktan dyan. At dahil tayo ay tao lamang, minsan hindi natin naiintindihan, hindi nagmi-meet yung kaisipan ng mga kasama natin at ikaw na concern, okay? Or na nagka-problema sa kasama mo. So, if yung pag-uusap, pagliliwanag ng punto ng bawat isa sa inyo does not work, then go to the next step. Kung hahantong yan, di na kayo magkakaintindihan, maybe it's just about time for you and him to give each other a distance. A distance that we may don't know na magre-result sa talagang long distance na fall apart. Okay? So yun pakakaiwasan natin. Be mindful na lahat tayo ay may damdamin. Huwag sanang magsasalita ng nakakasakit. Huwag sana yung agad-agad na nag-iisip ka na, ay, yung asawa ko ginagamit niya ng pang-personal niya, ginagamit niya ng pangbili niya ng ganito. Come on, be observant. If your wife or your husband is extremely spending money, then you have the right to question. You, as a husband and wife, should have the authority to ask each other kung extreme na yung paggastos. Extreme to the extent na hindi na siya nakakabayad ng mga obligasyon. Pero if you still see it na nababayaran naman mga obligasyon, although kung kukulangin pa minsan-minsan, don't even doubt. Ask kung nabayaran na. Ask kung may magagawa ka na mabayaran na yon. Now, if you don't also have the means to help her out to pay for the other bills, then it has to wait. Hindi yung magsasalita kayo ng masakit sa mga partners ninyo dahil hindi naman nakatanggap-tanggap yun. That's very immoral sa part ng taong sinasabihan mo ng hindi maganda. That's all mga kaibigan. Yun lang masishare ko. Feelings wise, sa pagkatao natin, kahit ano ka pa, may pinag-aralan ka, mataas ang pinag-aralan mo, malaki ang sweldo mo or maliit ang sweldo mo, nararapat pa rin na ibigay sa iyo at iparana sa iyo ang komportabling buhay at respeto. Maraming salamat po sa pagkikinig.